Sa gitna ng pinangangambahang pagtama ng potential super typhoon na si Uwan sa bansa, ang pag-alala sa anibersaryo ng super typhoon Yolanda. Mahigit isang dekada matapos ang tinaguriang delubyo, natuto na nga ba sa pagtugon ang gobyerno? Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Makalipas ang 12 taon, sumisigaw pa rin ang hustisya ang mga biktima ng bagyong Yolanda, ang isa sa mga naitalang pinakamalalakas na super typhoon sa buong mundo. Big bagyo sa panahon ni Tino, halos mawala sa mapa ang buong mga kababayan natin sa Cebu. November 8, 2013, nang hagupitin ni Yolanda ang Visayas at mag-iwan ng higit 6,000 patay at 16 million na mga Pilipinong apektado. Umakyat sa halos 132.4 billion pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura, agrikultura at kabuhayan sa buong bansa. Nagkasanang lightning rally ang mga grupo ng climate and human rights advocates sa Menjola itong Sabado ng umaga para gunitain ang bagsik ni Yolanda. Panawagan din ng mga grupo ang mga isyung nananatili pa ring problema ng mga biktima ng sakuna, gaya ng delayed aid distribution, anomalya sa national budget at kakulangan ng mga batas na nakasentro sa recovery programs para sa mga nasalanta ng kalamidad. At dahil sa banta ng bagyong Uwan, muling nabuhay ang takot na naramdaman noong panahon ni Yolanda. Sana raw, bukod sa pagkapit sa pananampalataya, magkaroon na rin ng pangmatagalang programa ang pamahalaan para sa recovery tuwing may bagyo o anumang kalamidad. Sana rin daw, sa kabila ng sakit na idinulot ng dilubyo, may aral na natutunan sa bagsik ni Yolanda. Ayon sa environmental news website na earth.org, isa ang Yolanda sa 14 strongest typhoons na tumama sa Asia. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.